May tanong sa akin, good PM po sir, pwede po bang patulong? Kasi po yung bugok na OLA na isang pinag-utangan ko po ay overdue na po ako. Nag-text po nung Monday po na mag-settle na daw po sila ng reklamo dito sa barangay namin. 6K na daw po yung utang ko sa kanila. Sabi pa po nung nag-text na attorney daw po siya, tas sabi niya po, kung magbibigay daw po ako ng 3,500 ngayon, mababaliwala na daw po yung 6K na utang ko. Alright, napakagandang katanungan po nito. Pero bago natin sasagutin, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po sana aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Ayan na naman po. Meron na naman pong pagpapanggap. Abogado na naman po, nag-text. Mariusip. Tapos meron pang offer na na ibinibigay mas mababa ng dihamak dun sa dapat singilin sa inyo. So dito po sa ating video alamin po natin kung ano po ba dapat natin gawin. Tatanggapin ba natin 'yan or kung ano po. Kaya pakitapos po yung ating video. Pero bago ho yan, disclaimer po muna tayo. Hindi po ako abogado. Ako po'y maniningil. Lahat po na sinasabi natin sa ating video is based on my experience at sa ating po pagsasaliksik at syempre po sa tulong na rin po at paggabay ng ating mga kaibigang abogado. At isa pa po, hindi ko po kinukonsinti ang hindi pagbabayad ng utang dahil ang utang po is responsibilidad na dapat natin bayaran. Ang hindi po ako pabor is doon sa maling pamamaraan ng pagpautang at maling pamamaraan ng paniningil. Sagutin po natin yung pinadala niyo pong katanungan. Okay, so sabi niyo nga po, yung bugok na OLA po ninyo, nag-message sa inyo, nung Monday, na magse-settle na daw po sila sa barangay. Okay, so doon mo po muna tayo, kasi lagi na lang nilang pinananakot yan, kasi syempre, tayo mga Pilipino, hindi naman tayo sanay ng inireklamo, lalo dun sa lugar natin. Okay, so explain natin, Ito po kasi sinasabi nilang kayo pababarangay is hindi applicable sa kanila. Dahil sila po ay tawag dito, juridical entity. Pag sinabi pong juridical entity, sila po ay organisasyon. Okay, kasi yan pag organisasyon po, may kakayanan po kasi sila na maghabla. Kaya hindi ho sila maaari hindi nila maaring gawin 'yan sa inyong barangay. Tsaka meron hong kautusan diyan ng ang Supreme Court. Yung pong Supreme Court Administrative number 14-93. Okay? So pinagbabawal na po yung mga juridical entity, organisasyon, yung mga kumpanya na ganyan kasi nga ulitin ko po, may kakayanan po silang maghabla. Okay? Ang barangay po is na lang po 'yan. Kung kayo po at saka po yung inyong irereklamo is nakatira sa iisang municipality o city. Okay? Yun po pwede kayong mapabarangay. So ang tawag po doon is barangay conciliation proceedings. So doon po lahat ng sigalot ng magkakabarangay o magkakalugar po, doon yan inaayos. Pero pagka po sinasabi nila na kumpanya or organisasyon, hindi na ho yan, kumbaga, bibistayin pa doon. Kaya wag ho niyong paniwalaan. Yun yung una. Okay? Tapos, may sinasabi po sila na na 6,000 na raw po yung utang na hindi nyo naman kasi sinasabi kung magkano yung yung talaga nahiram po ninyo, So dito po sa sinabi nyo is 6,000 na raw yung nahiram po ninyo at ang nag-message po sa inyo is abogado. Okay, so doon muna tayo. Ulitin ko po, kagaya po ng mga previous videos natin, hindi ho magme-message sa inyo ang abogado. Hindi ho trabaho na abogado yan. Sa tagal po, ng kanilang pag-aaral, ulitin ko po, nag-aral po ng matagal yan. Nag-review. Po yan, tapos kumuha po ng bar. Tapos, magme-message lamang po sa inyo ng ganyan, sisingilin kayo. Hindi naman ho yata tama yun. Parang kabastusan na yun doon sa profession ho ng mga abogado natin. Di po ba? Hindi ho yan. Kasi, ang trabaho ng abogado pagtanggol po yung kliyente po niya, tsaka ipatupad po kung ano yung batas na na nararapat ko. Pag sinabi ko ipatupad, kumbaga, doon po sila nakabase para ipagtanggol yung kanilang mga kliyente. Hindi yung kagaya ng ganyan. Nakita niyo ho, kumbaga, ang sinasabi nung sa mensahe, binabali niya yung batas 'Di ba? Kasi mali yung ginagawang procedure
Di po ba? Hindi tamang manakot. Hindi tamang mangharas. Ba't gagamitin yung abogado? Di po ba? So, kabastusan po yan doon sa profession po ng pagiging abogado. Di po ba? Kaya yan mga yan, nakita nyo ha. Puro pananakot lamang ang gagawin. Pero, hindi ho gagawa ng legal na hakbang talaga yan. Bakit? Unang-una, hindi tutungtong ng korte yan. Takot yan mabaligtad. Pangalawa, sino magtatanggol na abogado dyan? Puro kalokohan ng pinagagagawa. Diba? Kagaya yan, dinadamay pa sa kalokohan. O, tapos ito po, no? Sabi ho, 6,000 daw na daw po yung nahiram po ninyo. Pero, pag nagbigay daw po kayo ng 3,500, no? Matatapos na. Or mababaliwala na yung nahiram po ninyo. Ito lamang po ang aking dyan, no? Opinion, no? Kasi, ang hirap pong paniwalaan sa SMS. Di po ba? Unang-una, napakaraming kasinungalingan na at mali na ginawa doon sa SMS. Bakit nyo papapaniwalaan? Baka mamaya, pag nagbayad doon kayo ng 3,500, hindi pa rin tapos. Okay. Pero ganito po, no? Lagi nyo pakakatandaan, pagka po yung nahiram po ninyo is 10,000 pababa, meron po tayong ceiling on interest rate. Ang gumawa po niyan is ang BSP na inadapt po ng SEC. Okay. Ang nakasaad po doon, pagka po ang nahiram nyo is 10,000 pababa, okay po, ang total interest po, no, is 15% per month. Okay, ayon po doon, 6% out of the 15% is nominal interest. So, ibig sabihin, 9% lamang po yung maximum na po pwedeng ikaltas or ibawas as processing fee, service fee, o kung ano-anong fee. Kaya lang ang mabigat po dito sa mga bugok at abusadong online lending apps na to, mas mahigit ho dyan. Actually, 50% po ang kinakaltas nila. For example po, na-approve sa inyo 1,000, kalimitan 500 na lamang matatanggap po ninyo. So, ibig sabihin, kalahati na kagad binawas nila. Pag ganun po ang nangyari, ibalik nyo na lamang po. No, kung magkano man yung ipinadala sa inyo. Kasi, mali na kagad yung ginawa nila eh. Di po ba? Kasi ang nahiram nyo, 10,000 pababa. Ibig sabihin ng 10,000 pababa, any amount po, no, na halaga, pagka ang inutang ninyo is 10,000 pababa. So, yung 1,000 po sakop nun eh. Di po ba? So, dapat, maximum 15%, 1,500 po, ang total interest rate. 50% na kagad ng ibinawas nila eh. Di po ba? So, balik nyo na lang kung magkano yung nahiram, yung dinisburse po sa inyo. Yun lamang po yung sa aking opinion. Kasi, yun eh, paglabag na kagad sa inyo yun eh. Ano pang pakinabang nyo doon sa sa hinihiram po ninyo? Di po ba? Pero don't get me wrong po, ganito yan ha. Kahit ano naman pong pautangan eh. Kasi for example, nag-request kayo ng 10,000. Ang na-approve po sa inyo is let's say 1,000. Dapat kasi yun ini-explain. Okay? Talagang karapatan po, no? Nung nagpapahiram o nagpapautang, kung magkano lamang po yung kanilang gustong pahiram. At saka kung gaano katagal. Okay? Pero dapat po yan ini-explain. Hindi kagaya itong mga bugo katabusadong online lending apps na to. Okay? Ang nangyayari ho kasi, magre-request kayo ng let's say 10,000. Tapos 90 days. Bigla na lang kayo papadala ng pera niyan. Okay? Doon sa e-wallet po ninyo. Hindi ho tama yun. Kasi, kayo man mismo maguguluhan. Aba, in-apply ko in 90 days. Tapos 10,000. Papadalan ako 1,000. Magugulat ka in 7 days. Maniningil na. Actually, hindi. 5 days pa lang, tsaka 6 days, maniningil na eh. Di po ba? Di pala maniningil. Sorry po. Nangaharas na. O, di ba? So, doon ho sila nagkamali talaga. Mali talaga yung pamamaraan nila ng pagpapautang eh. Kasi dapat yan ini-explain. Sabihin na, hindi pa ho kasi kayo na-approve, no, sa ina-apply nyo pong 10,000. Na-approve lamang kayo 1,000. Tatanggapin nyo po ba? Pag sinabing tatanggapin nyo, that's the time explain nila yan. O, ito po ang ikakaltas po sa inyo. No, hindi po 1,000 na buo ang matatanggap po ninyo. Okay? Tapos, ito po yung idadagdag na interest dun sa inyong utang. Tapos, hindi po namin na-approve din yung 90 days na nire-request ninyo. 7 days lamang po. Dapat ganun ni-explain eh. Kaya lang, masakit talagang matitigas ang ulo. Mali sila magpautang. Alam nyo kung bakit hindi nila sinasabi yan. Kasi po, walang manghihiram sa kanila. Sino hong luko-luko? Ang papayag, nakakaltasan ka ng 50%, tapos sa loob ng 7 araw lamang ang termino, abay, kalukuhan yun.
Di po ba? Tapos pagkalaki-laki pa ng interest, kaya hindi nila ini-explain yan. Okay po, doon po naman sa sinasabi na ano na, yun nga na from 6,000, 3,500 na lamang, sabi ko nga kung kung papasok po siya doon sa ceiling on interest rate, for example po, yung nahiram po ninyo 1,000 nga, 1,500, di ba? Sabi 3,500 na lang ang bayaran instead of 6,000 ba? Malaki pa rin yun. Di po ba? Sundin po natin kung ano po yung nasa ceiling on interest rate. Pero ang masakit nga lang kasi, wala pa ho tayong ceiling on interest rate dun sa mahigit sa 10,000, which is I think ginagawa naman po ng ng aksyon ng BSP kasi syempre po binigyan sila ng ng utos po ng Senado, in particular po si Senator Rapi Tulfo tsaka po si Senator Win Gatchalian. So I think na ginagawan po nila ng ng aksyon. So, kung meron man lalabas na memorandum, i-update ko po kayo regarding dyan. So, dun nga po sa inyong katanungan kung tatanggapin nyo ba. Sa akin, wag nyo siyang kung mahigit siya dun sa tingin ninyo, dun sa nahiram po ninyo, I don't think na tama. Kasi, baka mamaya maloko lang ho kayo eh. Diba? Instead na alam nyo, kampante ng pakiramdam nyo na bayad na ako. Kasi may offer nga. Lalo lang kayong mapahamak. Baka singilin na naman kayo. At ang masaklap doon, maharas na naman kayo. Di po ba? Kasi, may red flag doon sa SMS eh. Unang-una, pagpapabarangay daw. Di ba? Paano sila makapagpabarangay? Bawal nga sila sa barangay. Pangalawa, nagpanggap pa pong abogado. Okay? Mas mainam dyan, replyan nyo. Sabihin nyo sa kanila, sige, payag ako na pumunta tayo sa barangay. Pero ako ang complainant. Doon tayo magkita, maglatagan tayo doon kung ano yung pinakamagandang payment option na po pwede nating pag-usapan. Tapos kung sa tingin nyo nga, okay naman sa inyo 3,500, sabihin nyo sa kanila, o sige, sa barangay tayo magkita, wala namang problema eh. Di po ba? Kasi ito lang ho yan. Kung kayo ho ang magpapabarangay sa kanila, walang problema yun eh. Kasi kayo ho ang constituent ng barangay eh. Pero kung sila ang magpapabarangay, malabo pa ho sa alkitran yan. Hindi ho sila tatangkilikin doon. Kasi nga, bawal na nga ho. Di po ba? May ruling na ho ang Supreme Court, kagaya na sinabi ko kanina. Kaya ako sa inyo, unang-una, mag-controlin nyo muna yung sarili ninyo. Okay, relax lang. Huwag niyo masyadong stressin ang sarili po ninyo. Marami hong tao ang may utang, Tsaka ito po iulitin ko, reiterate ko lang po yung sinabi ko before na kung talagang hindi nyo pa kailangan at sa tingin nyo namang hindi nyo talaga kayang bayaran, huwag muna ho kayo manghihiram. Lalo na po dito sa mga bugok na to. Kasi hindi naman ho nagko-conduct ng credit investigation yan. Verification siya tsaka ng evaluation. So yan talaga bigay lang ng bigay ng pera. Padala lang na padala sa e-wallet nyo kahit na alam nila na kayo hindi nyo pa kayang bayaran. Okay? Kung kayo po'y estudyante, wala naman pong trabaho, Tapos, let's say, plain housewife po kayo, na wala naman po talagang pinagkukunan ng income na naasa po tayo dun sa ating esposo, wag muna tayong manghiram. Kasi syempre ho, kagaya niya, esposo natin, naghahanap buhay, di ba? All along, alam nila na yung kanilang pinaghihirapan is nakalatag po sa budget yan na pagkain o kung ano man yung pangangailangan, di po ba? Wag na ho natin dagdagan yung stress natin tsaka po nung ating mga asawa na naghahanap buhay. Kung talagang kailangan po ninyo, I think it's better na manghiram kayo dun sa inyong mga kaibigan, mga kapitbahay, kamag-anak, Kasi doon mapapakiusapan ninyo eh. Di po ba? Unlike dito sa mga bugo katabusan ng online lending apps na to, hindi naman ho nakikinig yung mga yan eh. Ang communication po dyan sa mga bugok na yan is one way. So may stress lamang po kayo, kaya huwag niyo silang tangkilikin. I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po'y makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pag-support at panonood sa aking mga video. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Sa muli po, yun lang.